Una sa ating mga balita, ngayong unang Lunes sa taong 2016, dumagsa pa rin ang maraming behero sa mga pantalan, bus terminal at mga paliparan. Dahil sa inaasahang pagdagsa pa rin ng mga pasahero, nananatili pa rin ang mahigpit na seguridad. Sa kabila ng sabay-sabay na pag-uwi ng mga kababayan nating nagdiwang ng holiday season sa kanilang mga probinsya, maluwag na daloy ng traffic pa rin ang naranasan ng mga motorista. Maluwag na biyahe rin ang naabutan ng mga motorista sa South Luzon Expressway. Ang karagdagang detalye sa ulat ni Julius de Samburon. Nagsimula ng dumagsa ang mga pasahero sa mga terminal ng bus matapos ang mahabang holiday break. Dito sa Araneta Center Bus Terminal, linggo pa lamang ng umaga ay hindi na mahulugang karayom ang mga nagsisibalikang pasahero. Ayon sa mga dispatcher ng bus, hindi lang pa Maynila ang dagsa kundi pati yung mga pabalik ng Bicol at Visayas region kung saan umabot ito sa halos 9,000 bilang. Nagtalaga din ang pambansang pulisya ng mga Police Assistance Desk upang tiyakin ang seguridad sa lugar. May mga tauhan din ng LTO at LTFRB na nagmumonitor sa mga pasaway at mananamantalang taxi drivers. Dagsa din ang mga pasaherong umuuwi sa ilang terminal ng bus sa kahabaan ng EDSA. Karamihan sa mga ito galing Norte at Katimugang Luzon. Dito po sa isang terminal ng bus, dito po sa Pasay City, ito pong bus na ito ay papunta po ng Maasin, Southern Leyte. At ayon po dun sa mga konduktor at sa mga driver po nito, napupuno din na po at marami doon sa mga kababayan din natin ang nagsisimula ding mag-uwi sa kanilang mga probinsya. Sa loob lamang nitong bus na ito, kung ating makikita, yung bawat upuan ay mapapansin natin na okupado ito lahat ng pasahero. At ayon naman doon sa mga driver nito na humahawak para sa kanilang ligtas na biyahe, siyempre sinusunod nila itong kautusan po ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na blowbag at matiyak na yung kanilang gagamiting bus unit ay nasa ayos at walang problema. Isa sa aming naabutan ng mag-anak ni Mang Ben na mas piniling umuwi ngayong linggo ng 2016 upang hindi sumabay sa dami ng mga magsisiuwian. Inisip namin mas maluwag dito. Mas maluwag na ngayon. Mas maluwag na ngayon. Saka nag-advance ticket kami. Ito ang nakuha namin na maagang. At dahil sa layo ng biyahe, todo ang ginawang pagkukondisyon ng mga tsuper nito. Papahinga din kami, natutulog kami. Dalawa naman kami driver eh. Pagkapalitan namin, natutulog yung isa maniho. Kasabay naman ng passenger rush ay inaasahan din ang mabigat na trapiko sa kahabaan ng EDSA dahil sa dami ng mga terminal ng bus na makikita sa paligid nito. Pero taliwas sa inaasahan ang naging sitwasyon dahil ang mga choke points na binabantayan ng pamahalaan abay nakaranas ng maluwag na daloy ng mga sasakyan. Mula sa Malibay, Pasay, maluwag na nakakabagtas ang mga motorista hanggang Pituazo northbound at southbound lane. Nagkaroon lang ng build-up sa mga bus lane dahil sa mga nagsasakay at nagbababang mga pampublikong sasakyan. Sa may area ng NEPA Q-Mart at Cubao kung saan marami ding terminal ng bus, light to moderate ang naranasang sitwasyon ng trapiko. Maluwag na biyahe din ang naabutan ng PTV News sa kahabaan ng South Luzon Expressway at Skyway. Mula sa Magallanes area hanggang Sucat, Parañaque, walang build-up na nangyari. Tuloy-tuloy din ayon sa SLEX Tollways Management ang naging sitwasyon ng trapiko patungong Laguna at Batangas. Hindi din nakaranas ng heavy traffic ang kahabaan ng Star Tollways. Maluwag na nakakabagtas ang mga sasakyan patungo't palabas ng Batangas Port. Tanging ang mga sasakyang pabalik ng Maynila, kaunting nakaranas ng kabigatan ng trapiko, partikular sa mga toll plazas. At upang tugunan at maasikaso ang bawat motorista, nagposisyon sila ng mga ambulant tellers. Ngayong unang Lunes din ng 2016, nagbalik sa mga paaralan ang mga mag-aaral. Kaya ang mga mag-aaral na tila ba'y humiling na hindi matuloy ang kanilang pagsusulit ay tila hindi ito natupad. Base sa naunang kautusan na nilagdaan ni Education Secretary Brother Armin Duistro, matapos ang 16-day Christmas break mula noong Disyembre 19, dapat na magbalik paaralan na ngayong ika-4 ng Enero. Paghahandaan na din ng DepEd ang mga magsa-summer classes sa ika-11 ng Abril at Brigada Eskwela sa ika-16 ng Mayo. Magsasagawa naman ng DepEd ng early registration ng mga estudyante sa ika-30 ng buwang kasalukuyan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.